Yan na lang siguro. Uy, andyan na pala kayo. Welcome po sa Diakonos. At ito po ang Bible Study number 29. Glory to God po. At ang topic natin ngayon ay pride. To God be the glory po. Ano ang pride? Ang pride, ang pagtanggi nating magtiwala sa Diyos na ibibigay niya ang kailangan natin ayon sa kung ano ang gusto niya para sa atin, at ang pagpupumilit nating makuha kung ano ang gusto natin para sa ating sarili ay isang gawa ng pagmamataas or pride. Sabi ng James 4:6, ang Diyos ay laban sa mga mapagmataas, ngunit pinagpapala niya ang mapagpakumbaba. In essence, ang pride ay ang kawalan ng tiwala sa Diyos. Ito ang pagiging self-sufficient. It is a deadly sin, ika nga. Ito ang dahilan ng pagbagsak ni Lucifer nang sinabi niya, I will ascend to heaven and set my throne above the stars. I will preside on the mountain of the gods far away in the north. I will climb to the highest heavens and be like the Most High. At ito din ang dahilan ng unang kasalanan ng tao nung inakit sila ng ahas sa Eden at nagsabi, at sinabi ng ahas sa babae, tunay na hindi kayo mamamatay sapagkat talastas ng Diyos na sa araw na kayo'y kumain niyaon ay madidilat ang inyong mga mata at kayo'y magiging parang Diyos na nakakakilala ng mabuti at masama. Ang resulta ng pride is always destruction, sabi ng Proverbs 16:8. At kung destruction ang dulot ng pride, what are we going to do? Basahin natin ang Philippians 2:5-8. Naway magkaroon kayo ng kaisipan na tulad ng kay Kristo Jesus. Kahit taglay niya ang kalikasan ng Diyos, hindi niya ipinagpilitang manatiling kapantay ng Diyos. Sa halip, kusa niyang binitawan ang pagiging kapantay ng Diyos at namuhay na isang alipin. Ipinanganak siya bilang tao. At nang siya'y maging tao, nagpakumbaba siya at naging masunurin hanggang kamatayan. Maging ito man ay kamatayan sa krus. Mga kapatid, we are called Christians because we are followers of Christ. We are to emulate Jesus' example sa buhay natin. Napakalaking factor ang humility sa pagiging Christian natin. Kasi unless a person must acknowledge his brokenness and his need for a Savior, he will not humble and surrender his life to God. Sobrang baliktad sa tinuturo ng mundo na i-celebrate ang pride. In an article sa crosswalk.com entitled, Why Did C.S. Lewis Say That Pride is the Greatest Sin? Ang sabi ni C.S. Lewis, number 1, ang pride daw makes you feel better than everyone. Number 2, proud person is never satisfied. Number 3, a proud person craves for power. Number 4, it makes you God's enemy. Number 5, it makes you vulnerable to the devil. Number 6, you can be blind to your own pride. Napakasaklap. Ito ang mga epekto ng pride at dinagdagan niya pa. Ang sabi niya, it was through pride that the devil became the devil. Pride leads to every other vice. It is the complete anti-God state of mind. So mga kapatid, I encourage everyone, including you and me, to search our lives for areas where pride may be leading us away from God. Importante na ma-identify natin ito sa buhay natin, ma-confess natin kay Lord, at makapag-repent tayo. Makahingi tayo ng tulong sa Kanya na maitakwil ang pride sa buhay natin. We'll ask God for grace and mercy in this kind of subject. And as a Christian, it is also important to share the message of humility and dependence on Christ sa iba. Sa isang mundo na pinagdiriwang ang pride, tinatawag tayo ng Panginoon sa isang buhay na may mapagkumbaba at pagtitiwala sa Diyos sa pamamagitan ng ating pagkilala ng ating brokenness at pagtanggap na nangangailangan tayo ng isang Savior. Inahahanay natin ang ating sarili sa puso ni Kristo at binubuksan natin ang ating sarili sa transformation at biyaya ng Panginoon. Let us strive to live out this truth in our daily lives and be witness to the world of the power of humility in Christ. I hope you are blessed, kapatid, kasi na-blessed din ako. Let's pray. Lord, we come before you acknowledging our brokenness and our need for you. Help us to humble ourselves and seek your grace. Teach us to live out the humility that Christ modeled for us and give us the strength to resist the temptation of pride. May our lives be a testament of your love and power. In the mighty name of our Lord Jesus we pray. Amen. Mga kapatid, ang Diyos ay may plano sa atin. Mahal niya tayo at nais niya tayong magkaroon ng buhay na walang hanggan kasama siya. Ngunit lahat tayo ay nagkasala at nahiwalay sa Diyos. Ang kasalanan ay naging hadlang para sa atin upang magkaroon ng malapit na relasyon sa Diyos. Sinabi ng Romans 3:23, sapagkat ang lahat ay nagkasala at hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Ngunit dahil sa dakilang pag-ibig, ipinadala ng Diyos ang kanyang anak na si Jesus upang mamatay para sa ating mga kasalanan. Sinabi sa John 3:16, sapagkat kayo na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mapapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sa pamamagitan ng kamatayan at muling pagkabuhay ni Jesus, tayo ay maaring mapatawad at magkaroon ng bagong buhay. Kailangan lang nating gawin ay magsisi sa ating mga kasalanan at tanggapin si Jesus bilang ating Panginoon at tagapagligtas.
Kung nais mong tanggapin si Jesus sa iyong puso, pwede kang magdasal on your own. Sabihin mo, Panginoong Jesus, inaamin ko na ako'y isang makasalanan. Kailangan kita sa aking buhay. Pinagsisisihan ko ang aking mga kasalanan at humihingi ako ng iyong kapatawaran. Naniniwala ako na namatay ka para sa aking mga kasalanan at muling nabuhay. Tinatanggap kita bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Pumasok ka sa aking puso at baguhin mo ako. Salamat po sa iyong pag-ibig at kaligtasan. Amen. Maraming salamat po sa inyong pagsama sa amin. Naway samahan niyo po kami sa araw-araw para sa isang maikling Bible study. Muli, hindi po namin hangad ang kapurihan ng tao sa mundo, yung likes, follows at kung ano paman. Ang hangad namin, kung luluobin ng Panginoon, ay ang i-subscribe ninyo ang gospel ni Jesus Christ. I-follow ninyo ang God's commandment and be more like Christ. Muli, ito po ang diakonos, which means servant. God bless you mga kapatid. I'll catch you in the next video. God willing po.